Hey guys! Magkakape tayo. Say hi to may isang pitchel na kape. Grabe, this is a very tiring day, guys. Oops. Ay, parang kulang na kulang ng araw. Hindi ko alam kung bakit o sobrang dami ko lang ginawa ngayong araw na to. Ay, gumising ako para mag-prepare ng breakfast ng anak ko. Tapos, nag-prepare din ako, nagluto din ako ng baon niya, papasok, for lunch. Tapos, hinatid ko siya sa eskwelahan. Pagkahatid ko sa kanya sa eskwelahan, pagbalik ko ng bahay, naglaba ako. Liit, say hi to my followers. Hi, hi, hi. Ito ang stress reliever ko. So, yun na nga. Pag-uwi ko, ang dami kong nilaban, guys. Siguro mga... Ay, wow. Mag-excuse ka naman po, Junior. Ikaw din, mag-hi ka dito. Dali. Hi! O, dyan ka na, laki. So, yun nga. Pagkatapos kong... O, pagka-uwi ko, naglaba ako. Siguro, nag-start ako ng mga 10 o'clock. Tapos natapos ako mga mag-2 o'clock na. Ganun kadami yung nilabhan ko. Hindi pa nga tuyo, kasi nga naipon siya gawa ng nag-uulan ng ilang araw dito sa Cavite. Tapos, after kong maglaba at pagsampay, may mga tiklupin sa taas. Hindi ko nagawang tiklupin. Tinanggal ko lang siya sa hangers. So, yun pa yung isang gagawin ko na hindi ko alam kung paano ko isisingit. After ko, naglinis ako sa taas. Tapos, binalik ko yung cover ng bed na nilabhan ko. Tapos, mga bandang alas 3, nag-check ako ng email ng client ko. Naglinis ako ng email, and then nag-posting ako sa social media niya. After nun, saka pa lang ako nag-lunch. Mga alas 3 na. Tapos, mga 3:45, nagbihis ako kasi pick upin ko yung anak ko sa school. Pagka-bihis ko, mga 5 minutes lang naman, mga ganun lang bihis ko. As in, wala namang ayos-ayos. Pinasok ko muna yung mga sinampay ko. So, natapos ako mga 4:05, mga ganun. Tapos, umalis ako ng 4:05. And then, sinundo ko na nga yung anak ko. Tapos, nagutom siya. Naghanap kami ngayon ng Happy House Donuts. Ang dami kong nilakad ngayong araw. Happy House. Tapos, walang nagtitinda, na-disappoint siya. So, nagpunta siya ng 7-Eleven. Nauwi sa chicken fillet. Tapos, umuwi na kami. Pag-uwi, chinek ko yung assignments niya kung meron. So, wala naman. Pinag-practice ko na lang magsulat. Tapos, siguro after mga 15 minutes na pahinga, nagluto na ako ng hapunan. Ngayon, magtitiklop sana ako. Kaso lang pagod na ako. Alam mo yung parang, kung pwede lang yung 24 hours maging kasing haba ng 48 hours sa dami ng gagawin mo. Hindi pa nga ako nag-start mag-reach out sa mga Facebook clients ng client ko. So, mamaya, pagkatapos ko magkape, magtatrabaho pa ako. Ngayon yung mga tiklupin ko. Pwede pang hindi na lang itiklop. Pasok ko na lang ulit dun sa lagayan. Diba? Hirap. Pero yun nga. Since na-meet ko yung client ko, guys, kwento ko lang, ha. Dati parang yung mga ginagawa mo, parang walang sense of fulfillment. Parang hindi natatapos. Diba lagi natin sinasabi, parang hindi natatapos yung trabaho. Pero nung na-meet ko itong client ko, kasi, meron kaming weekly meeting. Ngayon sa meeting na yun, di ba last week naglatag siya ng to-do list. Ganyan. So, for the whole week, yun yung gagawin mo. And then, next meeting namin, ang mangyayari niyan, i-check namin yung mga to-do list. Yun guys, automatic yun, done and not done lang. Wala kang explanation. So, kapag nagawa mo lahat, so done, parang, alam mo yun, nakita mo na, ang dami ko palang nagawa for the week na to. Natapos ko yung mga task ko and minsan may mga ad hoc pa, ganyan.
So, parang naisip ko talaga, siguro, ma-apply mo rin yun sa bahay. Ilista mo. Kahit saan mo pwede ilista, yung mga gagawin mo for the day. Tapos, checkan mo. Nagawa ko to ngayong araw, ganyan. Instead na, mag-rely ka lang dun sa nakaano sa isip mo na, ay, dami ko pang hindi ko pang natapos na gawin, ganyan. Kasi parang, dun mo ma-realize na, imbes na parang ma-appreciate mo yung dami nung natapos mo, hindi mo na siya ma-appreciate kasi iniisip mo yung mga hindi mo pa natapos. So, sobrang alam yun, sa buhay talaga, may mga mamimit ka talagang tao na magtuturo sa'yo ng mga ibang perspective ba, ganon. So, wala, nakwento ko lang kasi kanina overwhelmed na ako kasi sinasampay, di ba hindi natuyo yung mga nilabhan ko kasi hindi naman din umaraw, mahangin lang. So, at least tumulo na siya. Ngayon, naiiyak ako kasi yung mga sinampay ko na sa taas para matuyo. Medyo mahangin naman din doon. Na-frustrate lang ako kasi tingnan niyo yung panungkit ko. Nasira kasi ito ng anak ko. Naiiyak ako kasi ang sakit na ng braso ko sa pagpiga-piga ng mga nilabhan ko. Tapos, isa-isa pa ako magsampay. Gawa ng ito lang yung kayang remedyohan. Ilang araw ko nang gustong bumili ng panungkit. Ito yung lalabas ako, nakakalimutan ko. Naiiyak talaga ako kanina. Tapos parang, alam mo yun, kaya ako nagtimpla ng kape kasi deserve ko to. Ayan. Itong kape na to, pang-anim ko na ngayong araw. Hindi ko namamalayan. Timpla ko ng timpla ng kape. Gawa nga ng, ang dami ko palang nagawa ngayong araw na to. Pero parang hindi ko siya na-appreciate kanina habang nagsasampay. Kasi dahil lang dito. And then, nung nakapagtimpla na ako ng kape, nag-sip na ako ng konti ng kape. Yun, medyo nag-clear na yung isip ko. So, kape is life talaga. So, wala. Na-share ko lang experience ko. Kape tayo!